nang mamasyag ng Diyos ang gumagawa ng paano ka maging tapat sa Kanya dahil ang Diyos hindi tayo pinapabayaan. Bilang araw, sabi ng Ama, hindi na hawak. Hindi na ako nagbasbas yung kanina. Hindi na ako nagbasbasan. Hindi na po. Bali, tinanong niyo po yung pangalan niya po. Pagkatapos, paano yung naramdaman? Masakit yung katawan niya. Mamaya-maya, nilista niyo yung kamay niyo po, Ama. Katawan niya. Tapos ginalaw yung kamay ko. Tapos hanapin mo nga yung kasalit mo. Sabi niya, wala na po siya. Okay na. Natakanyado niya yung iniilot niya. Kaya lang dalawa, matagal daw, no? Opo. Yun ang daw ko. Hindi. Bata pa. Bata pa. Malakas pa mga edad mga 40-50 plus. Okay. Sabi ko, Ama, maraming salamat. Ang lahat ng mga sinasabi niya, binarong sinusunod ko, ay naging tagumpay. Yun din ang ginagawa si Ina sa akin. Gawin mo sabi mo, Ama, gawin mo din tong kamay ko. Naging ginto ito. Sabi niya, alisin mo, para makikita. Alis ka. Malis. Sabi, itas mo ulit, gawin mo diamond. Naging diamond ang kamay ko. Dito sa kaliwa. Hindi ko sinabi dito lang. Kung sa lahat yan, sa kanya. Kung bago siya namatay, sabi niya, Mami, huwag mo siya pabayaan. Eden. Lahat, yung dalawa lang pinagbanggit mo, no? Huwag mo, dahil bilang araw at siya ang tutulong sa inyo. Saan ka makakita ganun, ano? Iiwanan ka na. Mamamatay na sasabihin niya, alas 12 ito, mamamatay na ako. Huwag niyo na, nandun na yung mga kapatid niya, mga maestra. Huwag niyo akong basawihin, sabi niya. Dahil si Eden na lang ang bahala. Sino pa tunay tagaligtas? Si Eden, sabi niya. Dahil hindi niyo alam kung sino si Eden. Di marami akong kasaysayan, ano? Walang bulaklak. Isang ilaw. Walang bulaklak, isang ilaw lang. Walang ilaw sa labas, sa loob lang. Sabi mo, hindi kami patay. Hindi nakaresto, patay siya. Doon lang. Yung basamador, sabi niya, ang sabi niya, yung may-ari ng punanarya, imposible, 24 hours lang, mamamagana yung katawan ng tao. Maag na, kwan na yan, lalabas na, magtubig-tubig na yan. Ang sagot ko naman, huwag kayo mag-alala, ako magbabantay sa kanya. Dahil hindi yung mangyayari. Namatay ng alas 12. Pinasa mo ng alas 6, alas 7. Yung pagdating doon, binisan ko na. Hindi ko na binasa mo, hindi. Ako na nagugas sa kanya, naglinis lahat. Tapos ako nagbihis. Yung gamit niya, matigas na siya. Ang sabi ko sa kanya, Ina, kung di mo palambot yung kamay mo, yung mga buto-buto mo, pupunitin ko yung damit yan sa likod. Para pa. Ngayon, lumambot ang kamay niya. Sinunod ko sa damit niya. Ilang hours na 12. 6 o'clock, 7 o'clock, doon ko binisan. Ngayon yung anak niya dalaga. Ngayon, pagkataon na bisan. Ngayon, tagtingin niya, nakabukas yung isang mata niya, hindi. Sabi ng punaraya, anuin natin yan, basangin natin yung mata niya dahil bukas ang mata niya, dapat nakadikit yan. Sige, kinuha niya yung bosa mo. Sabi ko, Ina, kung di mo sinado ang mata mo, bupasamuin ka. Inipok yung mata niya, dumikit. Sabi niya, himala. Sabi niya, walang posible, basta ang kasama natin ang Diyos. Tapos sabi niya, bakit dumikit ang mata niya? Ibig basa mo, sabay na taon na lang nilagay. Nilagay namin niya sa taon. Sabi ng punanarya, ang sabi niya, yung may-ari, matanda na ako. 24 hours, sabi niya, ay magnas na. Ang pan na ito, magtubig-tubig na. Nilagyan nila plastic. Sabi ko, hindi yan magagnas. Sabi niya, hindi, lagyan natin plastic. Kahit magnas yan, tutulo yan. Ay, hindi naman papasok. Sige, sasapinan ka na lang ng plastic. Matawag ng plastic. Naging kinabukasan, ng alas 6, 6 to 6, tingnan niya, sabi niya, Boss, yung may-ari na punaraya, hindi nagbago ang patay, siya pa rin. Namagay mo kanya, hindi. Bataw naglagay na, nagbigyan na naman bulaklak. Ngayon, paggabi,
tuloy yung sabi niya walang lamay. Wala. Katapos, kinabukasan, bumalik sila. Sabi niya, boss, hindi pa rin nabago. Hanggang na 74 hours ay nilibing siya. Sabi ko sa kanya, tignan mo. Ako may itim ako dito, siya wala. Imbis akong patay, hindi siya. Doon sila nagtaka. Paglabas namin doon, paglibing na linggo, ay Sabado, paglabas namin, yung liwanag pumasok agad doon sa loob ng kwarto namin. Sobrang liwanag. Sabi ko na doon na siya. Oh. Nakita niya bumukas ang langit. Sabi ko. Ngayon sabi niya, mga ate niya, mga kuya niya, sabi niya, then, tapos ng libing, balik ka dito, magpapakamot kami lahat. Yung mga tao yun, hindi walang paniwala sa akin. Kung nakita niya, yung may himala na, yung 74 hours ay hindi nagbasa mo, hindi nagnas, hindi namaga ang kanyang mga katawan, kahit nagsirog, pati mo kanya, lalong gumanda siya. Puro sabi niya, na maniniwala na kami. Katapos, o sige, sabi ko, babalik ako dito sa Binlok, sa Bunuan. Ngayon, pag living doon sa, doon sa sementeryo, malapit sa basurahan, tubig siya. Yung tubig yung dahil siya, ang tunay na anyo niya ay kung hindi ko kinuha yung shell niya, kung makapak siya sa tubig, maging sirena siya. Sirena siya. At nag-ipon siya ng kabangabing nagkatis. Ang sabi ay pinulot lang siya. Ang nagbuhay lang sa kanya, yung pipe ng isda malaki. At may lumutang-lutang may tinaga. Sabi niya, lumapit sa lolo niya at sa papa niya, kunin mo, ibigay mo sa kanya, ina-upload ko. So, himala ang nangyayari. Kinuha ko yung shell niya, ngayon, hindi na siya, kahit ba maligo sa dagat, hindi na siya maging sirena. Ang dala-dala niya, 7,777 ang kagamitan ko. Ang nagbigay sa kanya ay si Jesus. Doon kami nagsaulian, sinauli sa akin ang kagamitan sa Santa Ilocos Sur, Narvacan. Doon siya ay nagbigay sa umaga, sa gabi ay minimold niya para di mahagaw ng kalaban. Sabi niya, yun, 5 years bago nasauli lahat sa akin ang kagamitan ng isa kaginang-ginang Edna, kayab-yab, ay Sina ang tinatawag. Por so, ang lahat yun, umalis siya, bago siya umalis, ay binilin sa kanya, binilin ko Diyos, sabi niya, Mami, huwag mo pabayaan si Eden bilang araw at siya rin ang magliligtas sa inyong lahat. Hindi, wala akong alam ang mga taong ang binigyan na kapangyarihan at siya ang nagpatutungkol sa akin. Wala akong alam dahil sa kanila, hindi ako naging ganito. Dahil sabi niya, ito ang kagamitan na binigay sa akin ng iyong ama at pinatago at gamitin mo ito para magamit mo dito sa mundo. Kasi yun ang hinihintay ko ngayon. Ang binulong sa akin at si Jesus, Sina Maria at siyang susundo. Doon ko gusto malalaman kung susundo sila sa akin. Sabi niya, darating kami, malapit na. Sila ang magpatuto, hindi ang tao. Sila ang magpatuto. Mayroon din ang tao gagamit din ng Diyos para ay sila ay patungo dito sa atin. So lahat ng kagamitan ko dito, hindi galing sa akin, galing ko ni Jesus. Dahil si Jesus lang ang tunay natin tagaligtas. Bata pa ako ay naglilingkod dahil ko siyang nakikita. Sabi niya, bilang araw, magsama-sama rin tayo. Gampanan mo ang katungkulan ng gawa. Pabayaan mo ang mga tao. Ang bilang sino man ang tunay nagmamahal. At yun din ang pagmamahal ko sa kanila. Dahil ikaw ay bilang araw ng anuman ang mangyayari dito sa mundo. Tandaan mo anak, sabi ng Ama sa akin. Sabi ni Jesus sa akin, tandaan mo
para matyagan mo lahat ang mga bagay dito nangyayari dito sa mahirap at ugali. Malalaman mo dahil dito ka binaba bago ka susunduin namin. Alam mo na ang totoo at hindi. Dahil ang kapangyarihan ko, sabihin ko sa inyo, hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Ang lahat ng paliwanag ko dito, galing sa kanila din. Dahil sila rin ang tunay ito. Pag-asa, kung hindi dahil sa kanila, ay wala ako dito. Kung ang logo ko ito, galing din sa kanila. Yung 2007 binigay, sinabi ko, at bumaba ang bituin una, ang itong apat na angel. Pangalawa yung logo ko, 4 to 12 o'clock at 4 to 12. Purso lahat yan, hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Purso ako, may witness ako, ang nagpatuto sa akin, mga retard, isang retard principal at siya pilosopo dahil siya ang magpatuto. Edad niya ngayon mga 80 plus na dahil siya ang ginamit ng Diyos. Dahil sa kanya at pinaglingkuran, imbis ako naglingkod sa kanya, siya naglingkod dahil ang mga bagay pinagawa sa akin, ginagawa niya, siya gumagampanan bago ay hindi dumating yung isang babae ang nagsauli sa akin ng 7,777. Yun. Yung pangalan yun, 11-11-11 at binigay rin sa akin sa Manawag, sa ulap para itatak doon sa dito sa templo ng pangalan ng lupo ko. Purso, galing sa langit lahat, ito ang binigay sa akin. Kailangan ko lang, sabi niya sa akin, bilang araw at susundo ako sa iyo, ako magpakilala sa iyo, hindi ang tao, ako mismo, kami mismo ang bababa para makikilala ng lahat. Kung tao lang pinag-uusapan, wala, hindi pwede. Kailangan ang Diyos mismo ang siyang magbaba. Kung sino ang binigyan ng katungkulan dito sa lupa, kailangan natin hintayin kung dating ng orasyon, kung sino man sa atin, sinyo at dumating doon, yuyukuan natin dahil siya pinagpala ng binigay ng Diyos sa Kanya. Tama po, hindi. Tama po. Puso sa atin ito, kahit ganito lang tayo, dahil wala tayo lang. Dahil isipin nyo, ang tagasalita ninyo, walang aral, no right, dahil ang inasahan ko, ang mga lahat, ang mensahe, galing sa kanila, hindi sa akin. Kung salita ko sa inyo, dahil yun ang sinasabi sa akin, yun ang pinapaliwanag ko sa inyo. Bago kayo yun pinapaliwanag ko, nag-uusap din kami sa isipan kung ano pa susunod ang sasabihin ko sa inyo. Dahil hindi ako namumulot sa Biblia. Ang lahat, ang mga sinasabi ko, nakasulat din sa Biblia. Amen? Tignan ninyo, walang Biblia, walang anuman, ang lahat, ang mensahe galing sa Kanya. Tuklasin ninyo, siyasatin ninyo, tanungin ninyo kung ano ba ang mga hawakan ko dito, ano mang sinasabi ko, totoo ba o hindi, tama ba o hindi, kayo ang magpasya, hindi ako. Dahil ang yun, ako ay sumusunod lang ang binigay sa akin ng katungkulan ng Diyos. Hindi galing sa akin, galing sa Kanya. Dahil ang Diyos, ang sabi na, ay buhay. Dahil hindi mo nakikita, sabi niya, hindi mo nakikita, ay ang Diyos ang nakikita kayo, minamatyagan kayo. Hindi nyo lang na nalalaman yung pala, katabi nyo na pala ang Diyos. Amen. Nakasulat niya sa Biblia. Kuhanin nyo na. Dahil yun yung asahan natin ngayon. At itong mga gulo, itong nangyayari sa atin, nakasulat yan sa Biblia. Malapit na darating si Jesus. Dahil ang lahat yan, pagsamantala lang tayo. Kung nandito na siya, ay masaya na ang kanyang mga pinili ang lahat. Dahil tandaan ninyo, pag-ibig ang iiral natin. Mahalin natin kapwa natin, mahalin natin ang bawat isa sa atin. Dahil isa ang patutunguhan natin, kasama natin ang kapiling natin, ang tunay may kapal at tunay kagaligtas ay si Jesus. Darating na si Mama Mary, sa Muslim, ang tawag doon, Miriam po. Miriam. Ay si Jesus, ang tawag doon, Isa. darating na siya, malapit na. Dahil sa tagal na dito sa atin sa Pilipinas ay si Jesus at si Maria at darating dito 100%. Dahil siya lang ang iniintay pagbaba niya, mapalad ang
maghintay sa Kanya ang gumawa ng mabuti dito sa mundo natin. Amen. Amen. Lahat yan, sabi ng Ama, huwag kayo matakot dahil ang Pilipinas ang siyang pinili. Totoo, pagdating ng orasyon, hindi na si Jesus ang tunay niya pangalan. May pangalan na siya ang binaba dito. Malalaman niyo kung sino siya. Dahil sabi ni Jesus, may darating, mas maigit pa sa akin. Oh. Dahil una-una, Ama, taas sa langit, hindi nakikita, liwanag. Oh, yung anak, nagkatawan tao dito sa lupa. Ang Diyos Espiritu, galing sa langit, buminaba dito para tagaligtas sa bansa ng Pilipinas. Sino magpapakilala sa Kanya? Hindi ang sarili niya, kung hindi ang naghirang sa Kanya dito sa lupa, binaba dito sa lupa, ang Diyos Ama at Diyos Ina, ang siya ang magpatotoo ay magpatotoo sa lahat. Hindi na paligoy-ligoy, siya mismo ang pababa. Tapos yung nagpatotoo, aakyat mulit siya para nang binili niya, ipakilala muna kung karapat-dapat yung tao yon ang makaupo dito sa mundo natin. Laging tandaan ninyo, magdasal lang tayo, mag-pray tayo, baka isa sa inyo ay totoo. Dahil ang katotohanan, ang Diyos mismo ang magbababa, magpapakilala kung sino ka ba, ikaw ba talaga ang tinakda o hindi. Tanggapin natin, basta totoo lang tayo, hindi natin alam kung sino yun, basta importante, hintayin na lang natin ang pagbaba ng Diyos. Amen. Mabuhay tayo lahat. Yes, mabuhay. Lahat yan, walang posible, isang posible. Ngayon, may tatanungin kayo. Ayan. Di ba? Mas masarap ang mag-register ng ano, no? Sabi ninyo, register ng bata. Sabi bakit? Na-register na dito sa lupa, bungkalot. Walang bungkalot dito sa lupa. Ang tunay na bungkalot, yung sabi ninyo, wala pang pangalan, yung bungkalot. Ibigyan dito, binawi ulit yung Diyos yun. Sa ating bungkalot. Oh. Tayo naman, bago tayong pinanganak, hindi ka pa sinilang, hindi ka pang ginawa, may pangalan na. May pangalan na ikaw. Dahil yung mag-asawa, magbo-boyfriend, mag-uusap na, ano ilalagay. Kung lalaki, yung anak natin, ano gagawin ng pangalan? Tama ba? Hindi. So, ngayon, kung babae, sila mismo ang magbibigay ng pangalan ng magulang. Hindi ka pang ginawa, may pangalan ka na. Nakatakda na ka. Dahil paglabas mo, paris na pa dito sa panglupa. Iba yung panglupa, ibang panglangit. Ibig sabihin naman yung nagbubuntis na iniisip na kaagad na ipalawag, ibig sabihin, bago ginawin kasi pinag-isipan na siya na hindi maganda. Yes. Basta sabi ko sa inyo, bago sinilang tayo dito sa lupa, may pangalan na tayo. Dahil yung ina natin, ama natin, ang siya nagbibigay ng pangalan. Hindi ka pa sinilang, may pangalan ka na. Puso nakatagda ka na sa langit. Yung sinabi ni Tatay Mario, yung pinalitan ng kanyang pangalan dahil bininta yung pangalan niya, dahil kasakit siya, palayaw lang naman yun ang tunay na pangalan niya, nandun nakarehistro na yun, dahil yan ang bago kung sinilang, may rehistrado, hindi na mabubura yun. Tama, hindi po. Walang magbabago, dahil kung wala ka pa dito, magkasama mga magulang mo, ay may pangalan ka na, nakarehistro na sa taas. Dahil kahit isang araw ka sinilang, may pangalan ka na. At mawala ka mulit, may pangalan ka na. Kasi nakababa ka isang araw. Dahil ang Diyos ang nakakalampong, gusto kailan kang nandito sa lupa. Siya ang bahala sa iyo dahil siya ang tinakda na tayo ay binaba. Kung karapat-dapat pa tayo dito, ay hindi na. Dahil siya ang bahala. Kung kukunin na tayo, wala tayong magawa. Diyos lang ang nakakalam kung sino. Hanggang kailan tayo dito sa lupa. Amen. Tignan mo mga magulang natin, unong natin, wala. Kahit anuman yung bagay dito sa lupa, nakatakda tayo lahat. Huwag natin sayangin ang panahon, nandito tayo, kailangan mag-ipon tayo ng kayamanan ng kabutihan. Pagmahalan tayo magawat isa, dahil oras na, mawawala na tayo dito, yan ang kayaman natin, madadala natin sa may kapal. Ang naghirang na tayo dito sa lupa, sabi niya, anak, maganda ang gawain mo dito.
Ngayon, sabi niya may reincarnation. May reincarnation yun. Babalik ka muna ng pangbata. Ang Diyos ang bahala. Dahil ang Diyos ang gagawa ng naglikha sa atin. Siya ang bahala. Hindi tayo. Dahil sa Kanya ang punot dulo at nandito ka. Sa Kanya ang pasya lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mas mabuhay kung tayo ay nagkakaisang lahat. So walang mas mahigit pa. Siya ang tunay natin. Kung hindi natin pwede laitin ng isang tao, may kaya ka, matalino ka, huwag mong laitin yan dahil yan ang binigay sa iyo. Binigay sa iyo yan para may gampanan ka dito. Huwag kang manglait. Kung oras nilait mo isang tao, alam mo magdamdam doon ang Diyos dahil tayo ay hinirang lahat dito. Ibinigyan tayo ng kanya-kanya at gawain, kanya-kanya ng tunay ng gagampanan dito. Huwag natin liitin sila. Kung wala sila, hindi mabubuo ang gawain natin. Dahil ang lahat yan ay may magsasaka, magtatanim, anong iisda, lahat yan. May pinag-aralan ka, may engineer ka, may maestro ka, lahat yan, pilot ka, kung ano man, nakatakda tayo. Huwag natin liitin ang mga kasama kapatiran natin dahil lahat yan, nakatakda lang yan, binigay sa atin. Hindi tayo mabubuo kung wala sila lahat. Kung ano-ano man naman, hindi tayo mabubuo. May nagtatanim, hindi tayo makakain mga gulay, hindi tayo kakain ng palay. Dahil tinakda tayo dito. Dahil ang yung mga kayabangan, kalastugan, yung mangungusig-mangusig ka, sisingilin ka rin ng Diyos pagdating ng oras. Sabi niya, sayang ang panahon binigay ko sa iyo. Bakit ganyan ang ugali mo? Hindi mo alam. Pagsamantala lang naman ang binigay ko sa iyo yan. Lahat kayo pagsamantala. Walang magandang pinakita mo sa lupa. Yun ang sinasabi kayo ang mga virus. Pag-ibig ang pinag-usapan, pag-ibig na lahat. Huwag makakasakit sa damdamin dahil ang gusto ng Diyos, pag-ibig. Huwag ninyong sayangin ang panahon. Ang hawak ninyo si Jesus din ang pagmamahal natin bawat isa. Dapat tayo magkakasundo, magkakaisa dahil isa ang tagaligtas natin. Dahil si Jesus ba, ang nagbibigay, awayin mo yan. Usga mo ba yan? Magsabi ba si Jesus sa inyo? Hindi. Hindi po. At sino nag-uusga? Hindi. Sa yung pride nyo, yung talino nyo, yung mataas ang ano nyo. Sabi niya, sa ugali nyo, mahilig kayo pakumbaban yung mga tao. Wag. Dahil lahat tayo, iisa ang patutungo natin sa lupa rin na lahat. Isa rin at awal din ang bagsak natin. Ang katawan natin, babalik sa lupa. Ang spirit natin ay babalik sa Kanya. Kung tayo ay tatanggapin niya, dahil lahat, pagsamantala lang tayo dito sa mundo. Sa Amen. pangalan ni Jesus. Kaya pa kayo tatanungin. Ibig sabihin, naubusan kayo. Gawa kayo ng maganda. Para maganda din ang kasagutan. Ikaw man, may kasasabihin. Wala po. Ikaw ano? Mama? Nagtaka nga ako kanina, bakit ganun? Binulong lang sa akin. Ikot mo lang ang kamay mo. Gumaling yung Sabi mo pasyente. sa kanya. Sabi ko, sabi niya akin ng Diyos, bulong kita. Ikutin mo lang pangalan. Sabi mo pangalan, ikutin mo ang kamay mo. Parang nagpirma ka lang dyan. Kapag ngayon, binanggit niya. Ngayon, tinanong ko, tanungin mo sa kanya kung may sakit pa siya. Wala na. Sabi ko, magpasalamat tayo sa Diyos. Sa Diyos lang mismo ang lahat ng himala. Amen. Amen. Gumaling na naman. Huwag kayong humiling ganun sa pangalan sa pag-uusap. Hintay ninyo. Ako mag-voluntaryo dahil yun ang bulong sa akin. Kung ano yung pag-uutos. Hindi lahat ng tao ay totoo. Dahil sabi naman, yung katotohanan, ako ang nakakalam, ibubulong sa kung dapat mo gawin sa kanya para sa kagalingan niya. Pero sabi niya, kung tunay ka ng gagamot, bakit ka na tumatawag? Bakit tinatanong mo yung pangalan niya? Pangalan. Ay, ang sagot doon dapat, naka-register ka sa taas. Dahil ang gamot ko galing sa taas. Dahil siya, kanya, ang punot dulo ang nagbibigay ay si Jesus.